Ka-express ang pangarap ng bawat Pinoy na muling makatungtong sa entablado ng Olympics ay hindi na lamang isang malayo bituin, kundi isang realidad na unti-unting nabubuo sa harap ng ating mga mata. At sa pinakahuling kaganapan sa mundo ng Philippine basketball, tila nakamit na natin ang missing piece na matagal nang nating hinanap upang maging tunay na pwersa sa Asia at sa buong mundo. Hindi na lang ito usapin ng swerte o tsamba dahil sa official na pagdating ni Quentin Malura-Brown bilang isang lokal na manlalaro para sa Gilas kasama ang ating pambansang tore na si Kai Sotto, ay opisyal nang inideklara ng bansa ang ating intensyong sakupin ang international basketball scene. Ang balitang ito ay hindi lamang nagbigay ng kaba sa ating mga karibal sa FIBA Asia, kundi nagbigay din ng matinding pag-asa sa bawat tagahanga na sawang-sawa na sa heartbreak. So ngayon, ang tanong ng nakararami ay kung ito na nga ba ang susi para sa ating direktang ticket patungong Los Angeles Olympics sa 2028. Ang kombinasyon ni Kai Sotto at QMB ay hindi lamang basta pagtatabi ng dalawang matangkad na players, kundi ito ay isang strategic na hakbang na babago sa mukha ng ating depensa at opensa. Sa loob ng maraming dekada, palagi tayong kinukulang sa height at laki sa ilalim ng ring, pero sa bagong update na ito, baliktad na ang mangyayari dahil tayo na ang magiging higante sa loob ng court. Sa QMB, na nagpakitang gilas sa UAP ay may karanasan sa mataas na antas ng competition sa US, ay magsisilbing matibay na pader na katuwang ni Kai na ngayon ay lalong nagiging dominante sa Japan at sa kanyang mga stints sa ating national team. Ang balitang ito ay nagsisilbing babala sa ating mga kalaban. Ang gilas ay hindi lamang basta puso, kundi meron ring pader na mahirap tibagin. Sa pagpasok ng bagong taon at sa paghanda para sa mga susunod na window ng FIBA, ang focus ni Coach Tim Cone ay malinaw, bumuo ng isang sistema na hindi kayang tapatan ng kahit sinong powerhouse team sa rehiyon. Ang pwersa ni QMB bilang isang local-born player ay isang malaking bentahe dahil hindi na natin kailangan gamitin ang ating naturalized slot para sa isang big man na siyang nagbigay daan para sa mga dynamic scorers tulad ni Justin Brownlee o iba pang world-class talents. Ito ang blueprint na inaasang magdadala sa atin sa tuktok. Pero habang tayo ay nagdiriwang, kailangan nating suriin ng malalim kung paano nga ba magiging swak ang dalawang higanteng ito sa sistema ng Gilas at kung ano ang mga hamon na kailangan nating malampasan upang masiguro na ang pangarap na Los Angeles Olympics ay hindi lamang mananatiling pangarap. Ito ang simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng ating basketball at ang bawat dribble ay patungo sa isang layunin. Ang muling pagningning ng bandera ng Pilipinas sa pinakamataas na antas ng palakasan. Sa loob ng mahabang panahon, ang Philippine basketball ay laging nakatali sa isang malaking limitasyon, ang kakulangan sa vertical height sa ilalim ng ring. Palagi tayong umaasa sa ating mga naturalized players tulad ni na Marcus Douthit, Andrew Blatch at ngayon ay si Justin Brownlee upang punan ang butas na ito. Pero sa pagpasok ng taong 2026, isang revolutionaryong pagbabago ang nagaganap sa sistema ni Coach Tim. Ang official na pag-aproba ng FIBA sa local status ni QMB ay hindi lamang isang simpleng addition sa roster, ito ay isang tactical masterstroke na babago sa kung paano tayo makipagsabayan sa mga higante ng Australia, New Zealand at maging sa mga powerhouse teams sa labas ng Asia. Sa pagkakaroon ng isang 6'10" na local-born player na katuwang sa 7'3" na si Kai, ang Gilas ay formal na nagtayo ng sarili nitong Great Wall. At ang pinakamalaking bantahe ni QMB ay ang kanyang basketball IQ at ang kanyang pagiging intelligent player na madaling makasabay sa triangle offense ni Coach Tim. Sa kanyang unang dalawang laro para sa Gilas, agad siyang nagpakita ng dominance sa rebounding, isang aspeto na madalas tayong talo sa mga nakalipas na torneo. Sa katunayan, sa laban kontra Guam, naging bahagi siya ng kasaysayan, kung saan nagtala ang Gilas ng record-breaking 61 rebounds. Ito ang klase ng physicality na kailangan natin para maprotektahan ang paint. Habang si Kai ay patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury at inaasang makakabalik sa hardcourt ngayong January 2026, ang presensya ni QMB ay nagsisilbing matibay na tulay. Hindi na tayo kailangang mag-alala kung mawawala man pansamantala ang ating pambansang tore
dahil meron na tayong clone sa aspeto ng depensa at rim protection. At ang strategic implication nito sa Gilas Pool ay napakalalim dahil local player na si QMB, hindi na natin kailangang isuko ang ating nag-iisang natural slot para lamang sa laki. So, ibig sabihin, mananatiling available si Justin Brownlee para sa kanyang scoring at leadership. O kaya naman ay makakakuha tayo ng iba pang world-class naturalized talent nang hindi isinasakripisyo ang ating anterior defense. Ang frontline na binubuo ni Kai, QMB at AJ ay itunuturing na ngayon na tallest and most imposing sa kasaysayan ng bansa. At ayon kay Coach Tim sa QMB, ay just what the doctor ordered. Siya ang missing link na magbibigay ng laya kay Junmar na mag-focus sa low post scoring, habang si QMB naman ang gumagawa ng maruruming trabaho sa depensa at weak side rebounding. Sa pagtahak natin sa landas patungong 2027 FIBA World Cup at sa hinahangad na 2028 Los Angeles Olympics, ang tandem ni Kai at QMB ang magsisilbing mukha ng ating bagong pagkakakilanlan. Hindi na tayo ang kupunang puro bilis at puso lang. Tayo na ang kupunang may sistema, may height at may kakayahang sumabay sa pisikalan. Sa bawat block ni Kai at bawat rebound ni QMB, unti-unting napubuo ang kumpiyansa ng bansa na kaya nating talunin ang New Zealand at Australia sa sarili nating bakulan. Ito ang simula ng bagong era kung saan ang Gilas ay hindi na lamang basta kalahok kundi isang tunay na contender na kinatatakutan sa ilalim ng basket. Ang pangarap ng Los Angeles Olympics ay nagsisimula sa matibay na pundasyon sa paint at sa tandem na ito, nahanap na natin ang ating mga haligi. Sa pagpasok ng year 2026, ang direksyon ng Gilas Pilipinas ay hindi na lamang nakatuon sa paglahok kundi sa pagdomina. Ang pinakainaabangang kaganapan sa buong Philippine sports ngayong January ay ang official na pagbabalik ni Kai sa hardcourt. Matapos ang halos isang taon na pakikipaglaban sa recovery mula sa kanyang ACL injury na natamo niya sa Japan B-League nung simula ng 2025, ang 7'3" center ay on track na para muling isuot ang uniforme ng bansa. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang usapin ng talento, kundi usapin ng liderato. Si Kai, sa kanyang murang edad ay dumaan na sa matinding pagsubok, ay inaasang magpapakita ng mas mature at mas matalinong laro. Ayon sa mga ulat mula sa kanyang kampo at sa mga video ng kanyang light contact training, mas lumalaki ang pangangatawan ni Kai at mas naging pulido ang kanyang perimeter shooting, mga sandata na magiging critical sa sistema ni Coach Tim Cone. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.